Mari ba nating palakpakan ng Lord minsan pa? Imbitahan ko kayo sa atin pong teksto na tinatalakay in series every Sunday. Tayo po ay magbasa sa unang Pedro, kabanatang 3. Ang pagbasa po natin ay magsisimula sa talatang 18 hanggang 22. Bahagi po ito ng katuruan ng ating Panginoon, especially sa paggawa ng mabuti kahit na may kahirapan. Ganito po nakasulat, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Silang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Nililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayoy nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Ito mapagpalang salita ng ating Panginoon. Last Sunday po ay naibahagi ko po sa bawat isa sa atin, talakay natin in our passage, teksto in series, yung acrostic na topic na PBB, na ang ibig sabihin ay Preparing Best Blessing. So ito po yung maihanda natin ang ating mga sarili na patuloy na makatanggap ng mga hindi lang ordinaryo, common. In fact, best blessings pa nga. In the midst ng ating pinagdadaan ng struggle, mga difficulties, mga trials, even so oppositions and persecution in life. So papaano po natin yun magagawa? It's because of some instructions. 3 instructions po ni Peter na atin pong naalala at nabulay last Sunday in acrostic points na NBL, ALOC o ALOC, and PRC. Nang ibig sabihin, instruction ni Peter o ng Diyos through Peter na patuloy tayong mag-nurture ng ating mga pag-ibig bilang mananampalataya. Mag-cultivate ng ating pag-ibig bilang Kristiyano. Number 2, mag-apply o mag-practice ng lordship ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ipailalim ang ating sarili sa kanyang kapamahalaan, kapangyarihan, kalooban, and the last but not the least, to preserve right conscience. Na yung ating magandang konsensya, mabuting konsensya, ma-maintain po natin na pure, na siya ay righteous, in line sa kalooban ng Diyos. Kasi may mga bagamat Kristiyano, tunay mananampalataya, pero at some point o dumarating yung pagkakataon o yung kalagayan sa buhay Kristiyano na yung konsensya ay nade-defile. At kinakailangan ng muli na pagbabalik loob. Pagsunod, matamang pagsunod sa kalooban ng Diyos for the conscience to be, once again, not just revived, but become pure, good, acceptable sa ating Panginoon. So sa ating passage na binasa ngayon, mga kapatid, once again, si Pedro po, Apostol Pedro, ay nagbibigay po ng mga paggabay na makakatulong sa mga mananampalatayang kagaya po natin sa kinapapaloobang difficulties, opposition, hardship, trials, struggles
na from time to time pwedeng maranasan in life kung saan they were still be able to better suffer in the will of God, and of course at the same time glorify the Lord. So ganyan po ang ating kalagayan, mga kapatid, just like the Bible saints na sila po ay nakakaranas ng iba't ibang mga kabigatan ng buhay at kailangan nila ng mga paggabay o ng encouragement from the Lord, from the Word of God. So, sa ating passage, meron po tayong makikita na 3 pong iba't ibang mga ministeryo na ipapahayag, na ipepresent si Apostol Pedro. At kung ito po ay mauunawaan din natin, gaya po ng mga readers ni Apostle Peter during his time, makakapagbigay po ito sa atin ng kalakasan para maharap natin ng maayos, ng may kalakasan, ng may wisdom, ng may godliness, ang mga iba't ibang sitwasyon ng buhay. Inconvenience, difficulties na ipe-permit ng Panginoon sa ating buhay, and most of all, still able na mag-glorify natin ang ating Panginoon. Because there are times pagka ang mga tao, even Christians, pagka nagkaroon ng mga problema, pagsubok, nagkakamali ng pag-a-address, dahilan para hindi lang magkasala, kundi mag-suffer. At hindi mag-glorify ang Diyos, bagkus ma-disgrace ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. So, the topic that I will be sharing with you today ay pinamagatan ko po na Christian encouragement. Mga paalala o kalakasan o kakayanan para sa isang Kristiyano na maging matatag, malakas, at patuloy na makasunod, hindi lang makabatid, kundi makasunod sa kalooban ng Panginoon. So, ini-encourage ni Peter ang mga mananampalataya, just like you and me, na unawain ang kalooban ng Diyos, ang mga ministeryo na meron sa ating passage, nang sa ganon, ang mga Kristiyano, gaya po natin, might be able to continue suffer in the will of God and glorify Christ. Kasi po, may malaki ang possibility na even Christians ay mag-suffer because of the wrong deeds, wrong things na nagagawa. At ibang-iba ito sa suffering na nararanasan ng mga Kristiyano sa kabila na mabuti naman ang ginagawa. So kaya nga ang sabi ni Apostle Peter in our last study ng mga preceding verses ng ating passage today, mas commendable ang suffering mo is because of the good things that you have done. Compared sa kaya may suffering tayo, it's because resulta yon o konsekwensya yon ng atin pong mga nagawang pagkakasala o pagkukulang sa ating Panginoon. So, the 3 ministries, when understood, ano ba yon? Will make Christians able to suffer in the will of God and glorify Christ. Ang una po ay ang ministeryo ng atin pong Panginoong Jesucristo, the ministry of the Lord Jesus Christ. Sa kabuuan po ng ating passage, 18 to 22, makikita po natin ang mga katotohanan kagaya ng ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinahayag ni Apostol Pedro na isang perfect and good example o model para gayahin ng mga mananampalataya. Dahil gaya ni Lord, tayo din po ay at times, di ba, may suffering. And ang magandang suffering, gaya na naging suffering ni Lord, though nag-suffer, pero yun ay dahil sa ginawa niyang kabutihan. Di po ba? Naparito ang Panginoong Jesucristo para maglingkod, para magligtas. And yet, ano po ang kanyang naranasan? Iba't ibang klaseng suffering. Panunuya, panginsulto,
nireject siya, sinaktan siya, inalimura siya, minura siya, in fact, pinatay pa nga siya. At yun ay dahil sa kanyang mabuting ginawa. And ang kanyang example ay napakaganda. Dahil sa kabila ng ginawang masasama sa kanya, sinabing masama sa kanya, yung suffering niya, hindi po siya nagkasala kahit maliit o kahit isa lang. Di po ba? Hindi siya gumanti. Hindi siya nanumpa. Hindi po siya naghiganti. Hindi po siya nagsalita ng masama. Hindi po siya gumawa ng masama. At kaya nga, nagawa pa rin niya na masunod ang kalooban ng Diyos. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ministeryo ng Diyos na siya yung humalili sa makasalanan sa krus ng Kalbaryo para maparusahan. At ang suffering niya na to, mga kapatid, ay bunga ng kanyang mabuting layunin. Magligtas, magpala, maglinis ng kasalanan ng mga tao upang ang mga tao ay ma-reconcile sa Diyos. Madala ng ating Panginoon sa Ama, sa kanyang kaharian, sa langit. Ang ministeryong ito ng ating Panginoon on the cross ay nagbigay ng access sa mga tao para makalapit sa Diyos. Suffering for well-doing. As I've said, commendable yung ang suffering ay because of doing good. Gaya po natin, di ba? Maaring meron tayo mga ginawang mabuti and yet tayo po ay inoppose pa rin, hindi pinaniwalaan, ni-reject, ininsulto, ginawa ng masama, just like the Lord. And ito po'y isang gawain na kailangan natin ipagpatuloy kahit na nami-misinterpret, nalagyan ng kulay ang ating mabuting ginawa, tinulong, sinabi, o naging desisyon compared sa ang pwedeng maging suffering natin is because of the wrong deeds, wrong things that we have done. Kaya napaka-importante po na maalala natin today ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Most of all, nagbigay ng open access sa tao, sa iyo at sa akin, para directly and boldly makalapit sa ating Panginoon. Remember, nung mamatay ang Panginoon sa krus, di po ba naghahak yung telon sa templo na nagdi-divide sa tao at sa Diyos. Yun po yung panahon na ang tao, because of the sacrifice of the Lord on the cross, ay maari ng lumapit, manalangin, most of all, sumamba sa Diyos. Anywhere, at any given time, in spirit and in truth. Unlike in the Old Testament times, New Testament time, na ang tao ay kailangan sa templo pa pumunta, sa Jerusalem, at may priest pa na dapat na mag-officiate sa kanila. Hindi sila direkta o personal na makalapit sa Diyos, mamamatay sila. Kailangan nila sumunod sa mga regulasyon, sa mga ordinansa, at maraming mga kailangan pang gawin bago makalapit ang tao direkta, personally, sa Diyos. Pero dumating nga ang panahon, sa John 4:23, yun po ang sabi, a time is coming and it has now come. The Lord Jesus said that the worshiper will worship God in spirit and in truth. Pakisabi nga po natin, access. Ikaw at ako, tayo po ay nabigyan ng access ng Panginoon. Because of His ministry, on the cross, sa Calvary, access. Can you imagine that word, access before God? Parang may kukumpara yan di ba? Sa kagalakang meron tayo, kapag tayo po ay napagkatiwalaan. And because tayo po ay napagkatiwalaan, in-entrust sa'yo yung vault ng company, in-entrust sa'yo yung PIN ng bank account ng asawa mo, ng boss mo, o ikaw ay nabigyan ng access sa opisina, sa presensya ng isang taong medyo bigatin, mataas ang kalagayan sa buhay o posisyon sa pamayanan, at bihira ang makakalapit basta-basta, pero ikaw, any moment, makakalapit ka,
Pati bank account niya, pwede mong buksan, pwede kang mag-withdraw. Sino po yung ganyan na pagkatiwalaan ng PIN number? O, di ba? Kasarap kaya noon dahil hindi mo lang alam ang laman, kundi may access ka na hindi lang malaman, kundi mag-withdraw. Di ba? Sana all. Di ba? Sana all. Di ba? Na pagkakatiwalaan ng access, hindi lang sa presensya, kundi sa mga iba't ibang, even if medyo sikreto, private, confidential na mga data. Sino po sa inyo yung may transparency in that area because you trust the person, you trust your children, you trust your spouse, and you open your PIN number, your password, etc., etc. At wala kang tinatago. Di ba? How do you feel na pagkakatiwalaan ka? Meron kang open na access sa isang tao, kahit pa sa mga personal na data, di ba? Just like the Lord, mga kapatid, sa ministeryo niya, ng kanyang kamatayan sa krus, nagbigay yan ng open access sa atin para sa Diyos makalapit. Nga lang, may mga pagkakataon na ito po ay namimenos, hindi ine-enjoy, napapabayaan, hindi ginagrab na opportunity para makalapit sa Panginoon. May mga ibang inuuna, instead of coming to God directly, immediately, ASAP, iba ang inuuna. Instead of entering boldly the holy presence ng Panginoon na napakadaling lapitan. So si Jesus, mga kapatid, ay nagministeryo sa krus, nag-alay ng buhay, namatay siya doon, pero siya ay muling nabuhay. Binuhay siya ng Espiritu Santo. At ang sabi sa ating passage, nung mabuhay ang Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan, sa libingan, meron po siyang pinuntahan. Ang lugar kung saan naroon ang mga patay. Nag-preach po siya doon. Pumunta siya sa lugar na tinatawag sa Bible na Hades. Huwag po natin may pagkakamali na ang Hades ay hell. Isa pong magkaibang lugar yan. Ang hell po ay isang permanent place para sa mga hindi nanampalataya kay Kristo, mga hindi elect, mga masasama, makasalanan. Sila yung mga hindi naging believer ng Panginoon Kristo. Pero ang Hades, ang lugar na to, sinabi sa ating passage sa verse 19, na pinuntahan ni Lord ay temporary place para sa mga unsaved na hindi po tao, hindi po kaluluwa, kundi mga spirits. Probably, ang mga nasa lugar na ito, Hades, mga kapatid, na pinuntahan ng Panginoon kung saan siya nangaral, ay mga fallen angels, mga evil spirits, kasama ang mga taong yumao na, pero pansamantala na naghihintay sa resurrection o muling pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Remember, may pangako po ang Diyos, nakasulat po sa Biblia, especially sa Revelation, na sa muling pagbabalik ni Kristo, bubuhayin niya ang lahat ng namatay. Iluluwan ng karagatan, ng kamatayan, ng Hades, ang kanilang mga yumao at haharap sa Diyos. Magkakaroon ng resurrection at darating yung paghuhukom ng Diyos. Doon na pagbubuko rin ni Lord kung sino yung mapupunta sa impyerno. Ang mga Krisyano, mga kapatid, pag namatay, mapupunta sa langit, makakasama si Kristo. Immediate po yan. Yan po ay sinususugan ng napakaraming passages in the whole Scripture. Pero yung mga hindi na nampalataya na namatay ay may pupuntahang temporary place. Yan po yung tinutukoy sa nakagisnan po tating relihiyon na ang itinuro po sa atin is that sa lugar na yan na tinatawag nilang purgatorio, in the Bible ay Hades,
temporary place for the dead. Hindi lamang mga dead people lang nandun. Most of all, mga evil spirit, mga demonic, mga fallen angels, even Satan ay parito po siya doon. Ay lugar kung saan pwede pa na yung mga napunta ron sa temporary place ng Hades ay mapatawad at makarating sa langit. That's not possible. Because Hebrews 9:27 said, for it is appointed unto all men to die once, and after that, judgment. All people, kasama ang mga fallen angels, demonic spirit, even Satan, na nasa Hades, ay naghihintay ng kahatulan. Yung sila ay mahatulan ng Diyos, mapunta sa impyerno. So, it's not possible na matapos na ang tao ay mamatay, may second chance for salvation. Tapos na, sapagkat iginagawad ng Diyos ang kanyang paghatol at kaparusahan ayon sa kanyang mga ginawa nung siya'y nabubuhay pa. Kaya nga, ang mga tao na nasa temporary place po na yan, Hades, kung saan nag-preach ang ating Panginoon Jesucristo, ay destined na mahatulan ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik para maibulid sa impyerno kasama ang mga fallen angels, si Satanas, at doon ay i-torment eternally, magpasawalang hanggan. Kaya tayo po ay naniniwala, mga kapatid, na si Christ ay napunta sa lugar na yan na Hades, hindi para magbahagi ng ebanghelyo o ng gospel, para masave yung mga taong nandun. Kaya nga po parang yan ang naging paniwala o interpretasyon ng maraming tao, especially ng atin pong nakagis ng relihiyon, ng maraming samahan, paniniwala, na may chance pa yung mga namatay nang hiwalay kay Kristo sa biyaya, may chance pang maligtas because of that incident ng Panginoong Jesucristo ay nangaral, nag-preach to the dead in that place called Hades. But that's not possible. Dahil sinasabi sa ating passage, mga kapatid, kung ano ang ipinangaral ng Panginoong Jesucristo sa lugar na yon. And that's the exact na makikita po natin, not just in our passage, kundi in many passages ng Bible, especially in the New Testament, is that dineclare ng Panginoong Jesucristo ang kanyang victory. Dineclare ni Kristo sa mga fallen angels, kay Satan, sa mga dead people, unsaved, non-elect, dineclare ng Panginoon sa kanila ang kanyang victory. Na napagtagumpayan na niya ang kamatayan, ang Hades, si Satan, ang masama, at naibigay na sa kanyang lahat ng authority, power, dominion. Yan po yung kanyang ipinangaral in that place called Hades. A temporary place for the dead and demonic spirits na ang kahatulan, time comes, ay isasagawa ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik at ang kaparusahan ay torment sa isang permanent place called hell. Time comes. Pero mga Christian, believers na mamamatay, gaya mo, gaya ko, will immediately go to heaven in the bosom of God. Is that good news, mga kapatid? Do we believe that? One good example is the parable ng rich man at ni Lazarus. Remember that? Sabay silang namatay. Magkabi ang buhay sa lupa. Isang nanampalataya, isang hindi. Isang naghirap, isang sobrang mayaman. Pero sabay silang namatay, and immediately, according to that parable, they opened their eyes after their death. At nakita nila ang kanilang mga sarili sa magkaibang lugar. Si Lazarus nasa bosom ni Abraham, that is heaven, and yung isa nasa Hades, nasa place of punishment. Hindi magandang lugar po yun. So, tinutukoy din ang lugar na yon na hell.
So, mga kapatid, tayo po ay importante na ma-remind today about the ministry of the Lord Jesus Christ. Dahil kung maintindihan natin ang ministeryo ng Panginoon Jesucristo, mai-encourage po tayo. Na ano po, na even if mag-suffer tayo, magkaroon ng suffering, problema, any inconveniences in life, patuloy po nating ma-address yan accordingly in the will of God, ng may godliness, and most of all, makakabigay pa rin tayo ng glory sa ating Panginoon Jesucristo. Because 40 days after Jesus' resurrection, siya po ay bumalik sa kanyang kaharian, sa kanyang tunay na tahanan, pinagmulan ang langit, at umupo po siya sa kanan ng Diyos. Huwag nating isipin, mga kapatid, na sa langit, ang Ama doon ay mayroong literal na katawan. The Father is just like Jesus Christ or ang Holy Spirit na Espiritu. Wala po silang forma. Si Jesus Christ po nagkaroon ng human form kasi nagkatawang tao siya. The Holy Spirit, Spirit being, as well as the Father. So kung sinabi dyan, umupo sa kanan ng Ama o ng Diyos, si Kristo, wag po nating isiping merong trono na dalawa, yung isa ay nakaupo yung Ama, tapos sa kanan may isa pang trono at umupo si Kristo doon. Hindi po ganon. Right hand means supreme authority, rule, dominion, power, at isang kalalagayan po yan na pinakamataas at ang lumuklok po doon, umupo po doon, nag-reign po doon, nag-assume po noon, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa langit, nandun si Kristo, maringal, maluwalhati, at may ginagawang mga ministeryo. Gaya halimbawa na nagsisilbi po siya na nasa langit as the high priest ng mga mananampalataya na narito sa lupa. Siya po ay namamagitan in our behalf sa Ama. Nagsisilbing priest. Amen? Naglalapit sa atin sa Diyos, sa Ama. At siya yung ating tagapamagitan, advocate. At doon po sa langit kung saan naroon ang ating Panginoon, maghahari, magpakailan-kailan pa man, nasa trono ng kaluwalhati at kapangyarihan, ay ipinaghahanda tayo ng ating matitirahan time comes. Mansion baga. Okay. Pero hindi po yun literal. Amen? Tayo po ay ipinaghahanda ng Diyos ng ating magiging magandang kalagayan time comes. Sa kanyang kaharian, magpasawalang hanggan. Sa lahat ng mga nananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo na ba makarating doon? Sa mansion mo. Ayan. Sabi nga natin last time, alam nyo po, napag-aralan natin last time na yung ating mga suffering bilang mga Kristyano, unavoidable, niloloob talaga ni Lord yan, maranasan natin, nagdadagdag lang ng mga mas marami, mas masagana na inheritance natin doon sa kaharian ng ating Panginoon. Parang in this life, whenever we have trials, sufferings, at tapos nagagawa natin ng kalooban ng Diyos, nakaka-score tayo sa langit. Kumbaga yung bahay natin, parang lumalaki na lumalaki. Kung totoong mansion yun, palaki na ng palaki. Sino sa atin dito ang mukhang ang bahay na ipapatayo doon because of the good deeds that we've been doing here for the Lord, in the name of the Lord, 15 palapag na siguro, mga 20th floor na, parang sobrang laki na. Tingnan nyo nga yung mga katabi. Tingnan nga natin, marami na kayang pundar sa langit. Kaya nga, sabi ng ating passage last time, ibigin mo ang mabuhay. Amen? Love life. Pakisabi nga natin, love life. Mahirap diretso love life, parang parang jowa ang ibig sabihin Love life. Ibigin ang... Bakit? Isa kasi sa mga opportunity natin is not just to glorify God when we suffer in this life, but to glorify God. Di po ba? Madagdagan natin through this life na meron tayo dito na ng pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Makagawa ng mabuti dahil yun po ay nagdaragdag sa atin po mga spiritual inheritance
Sa bosom ng ating Panginoon, time comes. Yan. Yan po yung una, mga kapatid. Ang pangalawa po na ministeryo na magsisilbing encouragement po sa atin, mga Kristiyano, kung maunawaan natin, itong ministeryo na to ng Panginoong Jesucristo at ang ministeryo po ni Noah. Sa verse 20 po kasi, binanggit po dyan si Noah. Pakisabi nga po natin, Noah. Kilala niyo po ba si Noah? Kilala ba natin si Noah? Mahirap makalimutan niyang tao na yan. Di ba? Kasi, di ba, even sa New Testament time, mga kapatid, ay highly regarded po siya. Just like Peter, binanggit ni Pedro, mga kapatid, by the inspiration of God. Itong si Noah. Remember Noah, kasama po siya sa Heroes of Faith, sa Hebrews 11. Bakit? Kasi sa panahon po ni Noah, grabe ang kanya naging ministeryo. Siya po ay preacher of righteousness. Mahirap mangaral ng sa ating panahon nga Sino pong hirap? Mag-preach ng righteousness. Mag-preach kay Kristo. Mag-preach ng salita ng Diyos. Si Kagawad lang yata, malakas ang loob na palitan ako dito. Kapatid, pag ako'y late o absent, diba? Hindi madali. Mahirap. Di po ba? Parang mag-aalangan ka. Maduduwag ka. Matatakot ka, mahihiya ka. A lot more na dahilan pwede mong maramdaman para hindi ka mag-share, mag-preach, magturo, salita na, mag-minister, mag-preach ng katwiran, i-preach ang Panginoon. Pero higit sa lahat, mahirap po ang naging ministeryo ni Noah. Naging preacher siya of righteousness sa panahon, mga kapatid, na wala namang mga pwedeng makinig sa kanya at maniwala. Sa panahong ang mga tao during his time, so wicked, so evil, rebellious sa Diyos. Kaya nga, sino lang ang naniwala sa kanya? Family lang niya. 7 lang ang naging bunga ni Noah. Sa pangangaral ng katuwiran ng Diyos, salita ng Diyos, mensahe ng Diyos for 120 years. 120 years po siyang nag-preach. Grabe, tagal, ang tiyaga. Pero ang naging bunga, 7 lang. All in all, 8 lang sila sa arka na naligtas. So ganyan po ka-famous, ka-righteous, at ka-faithful ang taong ito na si Noah sa ating Panginoon. Naging matyaga sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos for 120 years. Tayo ba, ilang taon na naglilingkod kay Lord? Malapit-lapit nyo na bang maabot to? 120? I do not know. Baka ikaw ay reincarnated. Kung malapit-lapit ka na dito. Pero walang ganong bagay, mga kapatid. Noah was a man of faith who kept doing the will of God even when he seemed to be a failure. Di po ba? Lagi po siyang nililibak. Umaakyat ang tao sa bundok, sobrang dami. Hindi para pakinggan siya, kundi para siya ay i-oppose, i-persecute, gawa ng masama from time to time. And yet, nagpatuloy po siya sa pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Kahit na every time mag-preach siya, for 120 years, walang tumatanggap. Walang nananampalataya. Walang naniniwala. Pero nagpatuloy po siya. Tayo ba gano'n nakatagal naglilingkod kay Lord, nagsishare? Hindi nakaakay. Hindi nakaka-produce ng hindi lang good deeds, kundi bunga sa Panginoon. Or parang wala tayong masyadong accomplishment sa ating Panginoon. Do we insist doing God's will? Yung atin pong paghayo, mga kapatid. Are we willing na even if palagi na wala po tayong madala sa lugar na to, maakay, maging convert, maging bunga, maging disciple, willing ba tayo magpatuloy sa pag-share ng Word of God, sa paghayo?
sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit na, it seems to us, palagi tayong failure. Are we willing? Mahina na. Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, compared kay Noah, di ba? Mas parang total failure pa nga ang Panginoong Jesucristo eh. Kasi pinatay siya. Si Noah, buhay, kasama ang kanyang pamilya, na naglingkod sa Panginoon, pinagpala. Pero si Kristo, naglingkod, di naman nagkasala, and yet namatay. Kung merong total failure, parang si Kristo nga eh, ang ating Panginoon eh. Kasi namatay siya, pinatay siya, mga kapatid. And yet, nagawa niya ang kalooban ng ating Panginoon. In that account, mga kapatid, sa buhay ni Noah, kung saan, di ba, merong great flood, universal flood, may nakita po si Pedro na mga larawan ng bautismo sa Espiritu in the flood. Kasi di ba, lumubog sa tubig ang buong mundo. Nalibing sa tubig ang lahat ng may buhay in that time ni Noah. Pero may nabuhay, di ba? Nakita rin ni Pedro sa flood o sa tubig, hindi lang yung death ni Christ, hindi lang yung burial ng Panginoong Jesucristo, nakita rin niya yung resurrection ng ating Panginoon sa buhay po ni Noah at ng kanyang buong pamilya. Na ano po, di ba, sila ay nabuhay, sila po ay naligtas, sila po ay nagkaroon ng salvation. Ayan. Yun po ay mga larawan na nakita ni Pedro in the life of Noah during the flood. Si Noah at ang kanyang pamilya nag-resurrect from being dead in sin sa isang spiritual life, kaligtasan mula sa ating Panginoon. At yun po ay nangyari sa pamamagitan ng pananampalataya. Grace ng Panginoon na sila po ay naligtas because they have faith in God. Nagkaroon po sila ng pananampalataya sa Diyos na nagsabing, gugunawin ko ang mundo. Lahat ng may buhay, pupuksain ko. Are you with me? They believed in God. Nagkaroon silang pananampalataya. Kaya nga tayo po, mga kapatid, ang tao sa ating kapanahunan, malibang manampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang one and only Savior, there will be no salvation. Hindi sagot o solusyon sa malaking problema ng tao, kaligtasan ng kaluluwa, ang relihiyon, mabuting gawa, sakripisyo, malaking offering, good works, good deeds, accomplishment, morality, virtues, hindi po. Hindi po yun ang sinabi ng Scripture na daan tungo sa Ama sa langit o kaligtasan ng kaluluwa, but by Jesus alone. John 14:6, si Jesus mismo nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, Jesus said. John 1:12, sabi po doon, yet to all who receive Him, to all who believe in His name, kay Jesus Christ, sila ay pinagkakatiwalaan, biniyayaan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya nga po, napaka-importante ang naging dahilan kung paanong si Noah at ang kanyang 7 minamahal sa buhay ay naligtas sa baha. Naging children of God. Naging tagapagmana ng isang bagong mundo during that time. Naligtas spiritually. Ayan. Naalala pa ba natin ang tanong na kung si Noah ba't ang kanyang mga anak ay nasa langit? Okay, baka ilan sa atin nakalimot na, no? Remind you, sila po ay saved. Sila po ay na-save, mga kapatid. Kaya pagpunta mo sa langit, makikita mo si Noah. At yung kanyang 7 mga mahal sa buhay na na-save sa flood, naroon po sila lahat, mga kapatid. And that was because of their faith in the Lord. So, ang sabi ng Ephesians 2, verses 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith.
And this not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sabi sa katabi mo, importante ang faith mo para makapasok sa langit. Amen? Importante ang faith na meron ng iba kay Kristo, faith kay Kristo, para sila man din ay maging tagapagmana ng langit time comes. Oo, mamamatay, pero muling mabubuhay, magpasawalang hanggan. Ang pangatlo po, na ministeryo na magsisilbing encouragement po sa atin, kung maunawaan natin, ay hindi lang ministeryo ng Panginoon Kristo, hindi lang ministeryo ni Noah during his time, kundi ang ministeryo po ng mga mananampalatayang kagaya po ng bawat isa sa atin. Makikita niyo po ang katotohanan ito sa verse 21, dun po sa pangalawang banghay. Sa English po, if I may read, ang nakasulat po sa verse 21, ito po siya. And this water, yung pong tinutukoy yung tubig sa panahon ni Noah, yung flood. And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Ang ministry ng mga believers, ng mga Kristiyano, ay eto po. Doon po sa hinighlight ko na kulay blue. The pledge of a clear conscience toward God. Bagamat sinabi po kasi ni Apostol Pedro dyan, na yung water na nagsisimbolize ng baptism ay nakakapagligtas. Okay, marami pong ganyan. Nagtuturo, even in our time, na kung hindi ka nagpabautismo sa tubig, hindi ka masisave. Hindi ka pa save. Kahit may faith ka kay Christ. Tinuturo nila na ang pagpabautismo sa tubig ay daan para maligtas ang kaluluwa mo. We don't believe on that. Kasi ang tagapagligtas ay walang iba kundi si Kristo. Are you with me? Hindi yung pagpapabautismo sa tubig. Magandang gawin yan. Ordinansa ng Panginoon yan. Isa sa dadalawa lang na ordinansa ng Panginoon, Holy Communion, tsaka water baptism. Pero ito ay kadalasan na tinuturo ng Scripture at dapat nating maalala, mga kapatid, na ang water baptism, bagamat importante, hindi paraan ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Bagkus, ito ay nagsisilbi na isang kapamaraanan ng Diyos na kapag tayo nagpabautismo sa tubig, di ba, iiwan natin yung dating buhay, di ba, kamumuhay natin kasalanan, tayo ay, kumbaga, mamamatay sa ating mga kasalanan, symbolism ng kamatay natin sa kasalanan, yung paglubog sa tubig, pero yung pag-ahon mo, a symbolism of resurrection or life in Christ, that from then on, hindi mo lang personally, kundi publicly, ipapamuhay mo na ang Panginoon, ang kalooban ng ating Panginoon. Meron kang sinasabi dito na pledge of a clear conscience toward God. Yan po yung pagtatakda mo sa sarili mo, kapag ka ikaw ay nagpabautismo sa tubig, na nasusunod ka na sa kalooban ng mamumuhay ka na kay Kristo. May lordship na ng Panginoon sa iyong buhay, at ikaw ay mayroong committed ka na magkaroon, ma-maintain mo, ma-preserve mo, ang clear, right, good conscience bilang isang Kristiyano. Dito'y sinasabi na ang water baptism ay hindi nakakapagligtas, bagamat mabuting gawin. Ang lahat ng mga hindi pa nagpapabautismo sa tubig, magsabi ng amen. Lahat tayo, baptized na sa water. Yung gustong umulit. Yan, di ba? Kasi baka malabo yung unang bautismo natin. Parang lahat kasi lumusong nagtawag kaya napaano na lang tayo, di ba? Yung bang hindi ka tinawag para magpabautismo, tinula ka lang. Diba? Natakot ka lang, gumaya ka lang. Sabi lang ni nanay, sabi lang ni lola, sabi lang ni tatay, ni nanay, ni sister, ni brother, ni pastor. Kung hindi malinaw, pwede pong magpa-rebaptize. Napakaganda po nun. Pero, be reminded, hindi nakakapagligtas ng kalang baptism. Ang nakapagliligtas yung pong nasa baba. Nandyan din po ang sagot. Kung tatanungin tayo, kung ang bautismo ba ay hindi nakakapagligtas, nandyan din po ang sagot.
Biblia ang sasagot. Ang sabi po, it saves you by the resurrection of the Lord Jesus Christ. Di po ba? Si Kristo ang daan. Si Kristo ang tagapagligtas. Pero ano yung sakripisyo ng Panginoon? Naparito siya, namatay siya sa krus, di ba? Hindi siya nagkasala, kung hindi naman siya nabuhay mag-uli. Kaya nga, ang pinaka-importante of all the ministry ng Panginoon, sa lahat ng nangyari sa ating Panginoon, ginawa niya, yung nabuhay siyang mag-uli. Yan ang atin pong blessed hope, na mabubuhay din tayong muli because the Lord Jesus Christ rose from the grave. Amen? Dahil siya ay muling nabuhay, so, ikaw ay mabubuhay din muli. Di ba yan ang sabi ng Scripture? Sino mang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Sino man ang hindi pinananahanan ni Kristo, anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. So kung si Kristo, hindi lang namatay, kundi nabuhay na mag-uli, blessed hope po natin yan. Meaning, mabubuhay din. Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka. Hanggat gusto mo, time comes. Amen? Time comes. Okay? Pag namatay na tayo, diretso sa langit, at habang buhay natin makakapili ang Panginoon Jesucristo. Or kung buhay pa tayo ngayon, muling bumalik si Lord, babaguhin niya ang ating mga katawan na glorified body at ipagsasama tayo ng ating Panginoon sa kanyang kaharian time comes. So I propose, mga kapatid, mga lessons sa ating passage na hindi lang natin dapat na mabulay-bulay, kundi harinawa masunod, mga kapatid. Amen? Because importante yung nakikinig ng salita ng Diyos, just like today. Diba? Pero, ang pinaka-importante ay ang pag-a-apply, pagsasabuhay, pagsunod sa salita, utos, kalooban ng ating Panginoon. Number 1, we believers should expect opposition. Tayo na mga mananampalataya dapat na maging handa. Saan? Sa mga difficult times and situation ng buhay na may mag-o-oppose sa atin. Huwag tayong mag-expect na palaging puro magaganda ang mangyari sa atin. Although ang sarap nun. Pero dapat expected din natin ang mga problema, pagsubok ng buhay, persecution, lalo sa panahon na to, mga kapatid, na pasama ng pasama ang mundo. Kaya nga, as we serve the Lord, pwedeng meron pa rin tayong maranasan na hindi magandang treatment sa atin. Amen? Ang tao. Di ba? Kahit ginawan mo ng mabuti, pwede kang gawan. Ang Panginoong Jesucristo nga, di ba? Ang ating example. Hindi naman nagkasala. Mabuti ang ginawa. Di ba? He suffered. Kaya tayo, mga kapatid, we don't just have to expect opposition, persecution, hardship, trials, kundi dapat maging handa po tayo. Dahil nakaprophesy na po na ang mundo, ang panahon, patuloy pong lalala ng lalala, sasama ng sasama. Amen? Kaya nga, as we serve God, makakaasa po tayo ng persecution, ng hardship, ng troubles, ng trials, at ng opposition. Yan. Buti pa yung mga bata, nag-amen. Ang ingay nila doon. Amen. Number 2, believers should serve God by faith and not trust in results. Tayo po, bilang mga mananampalataya, ay dapat na patuloy na mabuhay ng may pananampalataya sa mundong ito. At huwag tayong tumingin, magpahalagang masyado sa resulta, sa bunga, sa pakinabang, sa blessing, sa benefit. Example, si Noah, 7 lang ang naging bunga. Because the world, during his time, was so wicked. Si Lord talagang wala. Total failure pa nga natin nakita dahil pinatay siya. Amen. Kaya tayo, anong dapat nating gawin, mga kapatid? Maging faithful sa Panginoon. Mag-exercise ng pananampalataya sa Diyos. Kung hindi man
na tutugon pa ng Diyos yung ating mga panalangin, pangangailangan. Kung dumarating sa halip na yung in-expect nating mabuti, masama pa. Di ba? Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Are you with me? Kung sa kabila ng ating pagpapagal, paglilingkod sa Diyos, paggawa ng mabuti, paghayaw, pag-share, wala tayong na-encourage, wala tayong na-i-invite, wala tayong nagiging bunga, wala tayong na-disciple, etc., etc. Hindi tayo umaasenso, hindi tayo na nagmumultiply. Eto lang tayo, mga kapatid, konti lang tayo. Huwag tayong tumingin sa result. Are you with me? Patuloy po tayo bilang mananampalataya na magtiwala sa ating Panginoon. Just like Noah, he kept doing God's will. Amen? Kaya patuloy din natin na ganapin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Number 3, be encouraged because we are identified with Christ's victory. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi kumuha tayo ng kalakasan saan? Sa ating Panginoong Jesucristo na naging victorious. Diba? In this life, mga kapatid, marami po tayong pwedeng maging alalahanin, kabigatan, pasanin, mga struggles, mga pains na mararanasan hindi lamang physically, even so mentally, emotionally, relationally, ministerially, even so spiritually. Pero yamang ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay, mga kapatid. Napagtagumpayan niya ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang dyablo, napagtagumpayan niya ang lahat ng pamunuan, forces, powers. Di ba? Yun ang sabi ng Scripture, mga kapatid. Na naibigay na kay Kristo. Si Kristo mismo nagsabi, naibigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan, lahat ng dominion, lahat ng forces, lahat ng authorities, lahat ng susi, binigay na sa akin. Jesus said. So ano pa ang dapat nating alalahanin kung kasama natin ng Diyos? Amen? Kung tayo po ay naging recipient ng sakripisyo ni Kristo sa krus. Di ba? Nagtagumpay siya over sin. So tayo po ay tagumpay na din sa kasalanan. Hindi na po tayo ibubulid ng ating mga kasalanan sa impyerno. Dahil ang ating mga kasalanan, noon, ngayon, hanggang sa future, huling panahon ng ating buhay in this world ay bayad na. Absuelto na tayo, mga kapatid. Tayo po in the sight of God ay malinis na, pure na. So, be encouraged because our Lord is victorious. At tayo ay may identification sa ating Panginoon. Remember, nung siya'y napako sa krus, the Bible said, napako na rin tayo, lalo ng ating mga kasalanan kasama ni Kristo sa krus. Amen? So, we have identification with the Lord Jesus Christ, especially sa Kanya pong naging victory. The last but not the least, let's share to the lost people, to the lost world, the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Na siya, yung kaisa-isa at bukod tanging tagapagligtas. Amen? Dahil, gaya ng sabi ko po kanina, ang mundo, ang mga tao, in this modern time, pinapapalubang po natin, marami pong pwedeng isipin, gawin, puntahan, i-assume na daan ng kaligtasan ng kaluluwa. Gaya po ng lugar ng purgatorio. Diba? Na kahit na mabuhay ako sa mundong ito, saka na ako maglilingkod. Kasi pwede naman akong makarating pa rin sa life. Kahit mapunta akong purgatorio, ipagpe-pray ako ng mahal sa buhay ko, ipagpe-pray ako ng simbahan. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya kayang ibulid ang tao, lahat sa impyerno. So ako ay makakarating doon. Dahil lahat ng tao, anak ng Diyos, people said. Pero we don't believe on that. Dahil may dalawang lugar talaga, inihanda ang Diyos, ang langit at ang impyerno, at ang Hades, temporary place para sa kanila na mga papunta ng impyerno, kasama si Satanas at ang mga demonic forces, fallen angels, pero ang mga mananampalataya, punta sa langit, only because of the Lord Jesus Christ, the one and only Savior. Ito po ang ating dapat na ipangaral, mga kapatid, i-share. Patuloy pong pagsumakitan
na madala po na mensahe sa buhay po ng iba. Ng ating pamilya, kakilala, kapitbahay, pati mga kababayan, in the four corners of the world, let's share the gospel, the good news of the Lord Jesus Christ, the one and only Savior na meron ang tao, kaisa-isa na tagapagligtas. And His name is Jesus Christ. Are you committed? Are we committed? So even if nagkakaranas po tayo ng mga sufferings, pagsubok, kahit pa ang suffering natin, bunga ng ating mabuting ginawa, paglilingkod, katuwiran, makakapaglingkod pa rin po tayo. There are lots of opportunities to glorify God, to witness, to do the will of God, to glorify God, to minister to people in the midst of our sufferings. Are you with me? So sana patuloy po tayo ma-encourage sa ating Panginoon, sa kanyang ministeryo, sa ministeryo ni Noah, at sa ministeryo na itinalaga na ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Believer ni Kristo na ano po, sasampalataya sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, susunod sa Kanya, even if may mga sufferings and difficulties in life. Dahil ang diablo po, talaga naman pong i-oppose tayo. Amen? In this life na meron po tayo as believers of the Lord, kahit mga anak tayo ng Diyos, talagang yan po ang magiging ginda ng sanlibutan ng mga tao against us. Lalo pong lalala ang opposition ng persecution. Lalo tayong magkakaroon ng mabigat na mga kaaway. Amen? Kakaharapin mga problema. Kahit pa tayo po, anak ng Diyos, naglilingkod sa ating gumagawa ng mabuti. All the more, kapag tayo po ay sumuway, much more, na meron po tayo kakaharaping suffering, which is not commendable before God, kasi ang commendable ay ang mag-suffer po tayo because of obedience natin sa kalooban ng ating Panginoon. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit ng papuri sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-recommit sa ating Panginoon na tayo po, kahit na marami tayo mapagdaanang mga pagsubok ng buhay, opposition, persecution, mga failures, mga limitations, makakapaglingkod pa rin tayo better sa ating Panginoon because God is with us. Amen? Dahil tutulungan tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Bibigyan tayo ng patuloy na kalakasan, katugumpayan ng ating Panginoon. Can we say amen? Let's bless the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Jesus na manunubos sa iyong
na